Isang mapagpalang araw para sa bawat isa. Naanyahan ko po ang bawat isa na pumikit at panandalian tumungo para sa pasimulang panalangin. Aming Ama Banal na nasa langit, Panginoong Heso Kristo o Banal na Espiritu, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming buhay, sa kalakasan, Panginoon. Ama, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad mo sa anumang nagawa naming kasalanan. Salamat, Ama, na patuloy mo kaming ginagabayan, iniingatan saan man kami magpunta at anuman ang aming ginagawa. Salamat, Ama, na patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoon. Salamat, Ama, na sa kinakaharap namin mga pagsubok sa pandemic crisis na ito, Panginoon, minsan hindi namin naramdaman na kami pinabayaan. Salamat, Ama, sa patuloy na pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isang Panginoon. Sa patuloy na pagkain sa aming hapagkainan, Panginoon. Patuloy mong iniingatan ang aming pisikal na katawan, inilalayo sa anumang sakit at karamdaman. Ama, salamat. Tunay nga, Panginoon, na kami mga tao, Panginoon, walang magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Ama, na ang aming buhay ay patuloy lang namin ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Heso Kristo, Panginoon, sa araw na ito na pinagkakatiwala namin ang lahat ng bagay sa iyo. Sa iyo ang papuri, pasalamat sa taong pangalan ni Jesus. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of
Tayo po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Mapapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today, Daily, I receive I receive the blessings in the Word. blessings in the Word. Ulitin po natin, today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. blessings in the Word. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. 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 Ngayon naman, hindi sa gusto kong magkaalaman tayo ng edad, pero tatanungin ko na rin ito sa inyo. Sino sa inyo ang nakakaalam ng kantang ito? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Alam niyo po, para sa matagal ng mga mananampalataya, isang classic na ang kantang ito. At tiyak akong maraming nakaka-relate kapag sinabi kong naitawid ako ng kantang ito sa napakaraming pagkakataon na humarap ako sa problema ng buhay. Tama po ba? Nagbigay ito ng tatag ng pananampalataya, lakas ng loob, dahil dinedeclare nito ang katotohanan kung sino ang ating Diyos. Mababasa natin in Isaiah 43:15 and 16. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Ako ang Panginoon, ang inyong banal na Diyos, ang lumikha sa Israel, ang inyong hari. Ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Ang magkaroon ng daan sa gitna ng dagat ay imposible. Kaya tinatawag natin itong isang himala. Ito mismo ang naranasan ng mga Israelita nang masukol sila ng mga Ehipsyo sa harap ng dagat na pula noong panahon ng Eksodo. Dahil makapangyarihan at makapangyayari ang Diyos ng Israel. Isang daan ang ginawa niya sa gitna ng dagat na pula para makatuwid sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Pero sa karanasan man ng mga Israelita, walang nabanggit sa Biblia na hinati ng Diyos ang bawat at lahat ng mga dagat at ilog na kanilang nadaanan patungo sa lupang pangako. Magkagayon, ibig sabihin ba'y pinabayaan na sila ng Panginoon? Mga kapatid, madalas dito nasusubok ang pananampalataya ng marami sa atin. Sa sandaling hanapin natin ang Diyos sa himala, natatakpan ng kaliskis ang mga mata ng ating pananampalataya. Ito ang dahilan para hindi natin makita ang Diyos at ang kanyang hindi nagmamaliw na pagkilos, lantad man o lingid sa ating pangunawa. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat detalye ng mga pangyayari sa ating mga buhay. We do not call it miracle. We call it God's providence. What is God's providence? Ito po ang magiging sentro ng ating pag-aaral o pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. What is God's providence?
Sa isang quotation mula kay Jerry Bridges, this is God's providence. God's providence is His constant care for and His absolute rule over all His creation for His own glory and for the good of His people. Sa Tagalog, ang providence ay pangangalaga sa kinabukasan. Napakaganda po, ano? Providence, pangangalaga sa kinabukasan. Sa madaling salita, ito ay ang pangangalaga niya sa kanyang mga plano sa ating mga buhay. At kasama ng kanyang pangangalaga sa kinabukasan ay ang kanyang kapangyarihang pagharian ang lahat at bawat bagay at pangyayari sa ating buhay. Bakit? Dahil lahat ng ito'y magpapahayag ng kanyang kaluwalhatian at magpapatunay sa kanyang kabutihan sa buhay natin. God has His eyes on the big picture while being sovereign over the details of our lives. Napakaganda pong i-meditate. Kaya sa pagkakataon pong ito, nais ko pong balikan natin ang buhay ni David para mas maunawaan natin ito. Dahil malinaw sa salita ng Diyos na si David ang itinalaga at piniling susunod na hari ng Israel. Ngunit hindi natatapos ang plano ng Diyos sa pag-upo niya sa trono. Sa halip, malulubos ang katuparan ng plano ng Diyos sa kanya sa pagsilang mula sa kanyang lahi ng ipinangakong tagapagligtas ng sangkatauhan, si Jesus, anak ni David. Ang anak ni David ay ang tawag ng mga Hudyo sa Mesiyas o Kristo dahil sa paniniwalang mula siya sa angkan ni David. Tandaan po natin, at ito po ang ating makikitang pattern sa pagitan ng pagtanggap ng pangako at ng katuparan ng pangako ng Diyos sa buhay ni David. May napakahabang panahon ng paghihintay, paglilinis, pagpapatunay, at paghahanda. Tandaan po natin ito. Between the present and the promise is the period of patiently waiting, pruning, proving, and preparing for the plan of God. Alam niyo po, hindi exempted si David sa prosesong ito. Alam natin kung paano siya itinuring na fugitive o pugante ni Haring Saul na nagbigay ng shoot-to-kill order laban kay David. Ano ang ginawa ni David? Napilitan siyang gumawa ng sariling diskarte para makaiwas kay Haring Saul at sa mga tauhan nito. Makikita po natin sa 1 Samuel 27 verse 1. Nasabi ni David sa kanyang sarili, darating ang panahon na papatayin ako ni Saul. Mabuti pang tumakas ako papunta sa lupain ng mga Filisteo para tumigil na siya sa paghahanap sa akin sa Israel at makaligtas ako sa kanya. Isinama ni David ang kanyang pamilya at ang pamilya ng 600 niyang tauhan at nanirahan sila sa lupain ng mga Filisteo. Nang ito ay nabalitaan ni Saul, totoo nga, pinatigil niya ang pagtugis sa kanya. Gusto ko pong magnilay-nilay po tayo sa sandaling ito. Ang malaking katanungan, paano pa matutupad ang plano ng Diyos kay David kung siya mismo ay parang suko na at pinili na lang na magtago kay Haring Saul? Paano na kaya matutupad ang pangako ng Diyos sa kanya kung siya mismo ay tila nawalan na ng pag-asa? Sa karanasan ni David,
Ano ang mga aral na matututunan natin sa mga pangyayaring pinahintulutan ng Diyos na maganap? Paano niya pangangalagaan ang kanyang plano sa buhay ni David? How will God protect His own plan for David? Ito po ang ating pag-aaralan. God's providence. Key point number 1, tandaan po natin. He allows us to go through the good and the bad. Tandaan po natin yan. Pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay dumaan sa mabuti at masama. Balikan po natin ang kwento ni David. Sa pagtatago ni David sa lugar ng Pilisteo, naranasan ni David ang ilang mabubuting bagay. Tingnan po natin itong good experience ni David. Ano po ang nangyari? Tinanggap siya ni Achish, isa sa mga pinuno ng Pilisteo, kasama ang 600 niyang tauhan at ang kanilang mga asawa at mga anak. Pangalawa, pinaboran siya ni Achish at pinagbigyan na mapa sa kanila ang Ziklag para panahanan. Namuhay sila roon ng masagana sa loob ng 1 taon at 4 na buwan. Ano pa? Pinagtiwalaan siya ng lubusan ni Achish bilang isang mahusay at magiting na mandirigma. Napaniwala ni David si Achish na ang pinapaslang niyang mga Amalekita at mga kalabang lahi ng Israel ay mga kapwa niya, mga Israelita. Isang panliling lang ang masasabi nating ginawa ni David. Kaya, mababasa natin sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 27 verse 12. Ito ang isang bagay na nangyari kay David sa kanyang relasyon kay Achish. Pinagkatiwalaan ni Achish si David kaya nasabi niya sa kanyang sarili, natitiyak kong kinamumuhian na si David na mga kapwa niya Israelita kaya habang buhay na siyang maglilingkod sa akin. Pambihira. Isipin po ninyo na isip ni Achish na magiging loyal sa kanya si David at napaniwala ni David si Achish sa ganitong uri ng kaisipan. At dahil nga sa pagtitiwalang ito ni Achish kay David at sa kanyang mga tauhan, isinama niya sila sa isang digmaan sa pagitan ng mga Pilisteo at ng mga Israelita na pinangungunahan ni Haring Saul. Nang makita si David ng mga pinuno ng Pilisteo, naggalit sila kay Achish at inutusang pabalikin si David kasama ng kanyang mga tauhan sa Ziklag. Mababasa natin ito in 1 Samuel 29 verse 4. Makinig po kayong mabuti. Pero naggalit sa kanya ang mga pinuno ng mga Pilisteo. Sinabi nila, pabalikin mo sila sa bayang ibinigay mo sa kanila. Hindi siya dapat sumama sa atin sa pakikipaglaban. Baka kapag nakikipaglaban na tayo ang patayin niya para mawala ang galit ng kanyang amo sa kanya. At ano po ang nangyari? At nagbalik nga sina David at ang kanyang mga tauhan sa Ziklag. At laking gulat nila nang makita nila ang kanilang iniwang kampo. Punta po tayo sa 1 Samuel 30 verses 1 to 6. Makinig po kayo nang masundan po natin ang drama o ang mga pangyayaring ito na siyang magbibigay sa atin ng kaunawaan paano pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang pagkakatawag kay Haring David. Basahin po natin mula verse 1. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag ng 3 araw. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Ziklag. Nilusog nila ang Ziklag at sinunog ito.
Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito, bata man o matanda. Walang pinatay, kahit isa, pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. Kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng gusto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Nasusundan po ba natin ang kwento ni David? Nahaharap siya sa samot-saring pagsubok at pakikibaka. Ang taong tinawag at pinili ng Diyos upang mula sa kanya'y magmula ang ipinangakong tagapagligtas. Gusto ko pong ipaalala po sa inyo ito sa Matthew chapter 1 verse 1. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angka ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Ito ang kinabukasang pinangangalagaan ng Diyos sa masalimuot na buhay ni David. Ang pangalagaan ng katuparan ng pagsilang ni Jesucristo mula sa lahi ni David. Ngunit, paano ito matutupad? Nang panahong iyo'y nasa malubhang panganib ang ninuno ng ipinangakong tagapagligtas ng sanlibutan. David was in great danger and great distress. Church, this is where faith in God's providence comes into play. This is where God's providence must be well understood. Dito nahihiwalay ang mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Hiwalay sa mga taong nakatingin lamang sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Kaya ay tinuturo sa atin ni Pablo mula sa Romans 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. All things work together for good of those who love Him. Napakainam na kasiguruhan na anuman ang pahihintulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay, mabuti man o masama, sa palagay natin, ang lahat ng ito ay magkakalakip-lakip upang matupad ang layunin ng Diyos. Lagi at lagi para sa ating kabutihan at para lamang sa Kanyang kaluwalhatian. Paano ba natin malalaman ang kaibahan ng tamis kung hindi natin natitikman ang pait? Paano natin mapapasalamatan ng Diyos sa liwanag kung hindi natin napagdaanan ang dilim? Hindi nangako ang Diyos ng buhay na walang sakit o paghihirap. Ang pangako niya ay kalakasan, kapayapaan, at pagsama sa lahat ng ating pinagdaraanan. Kung kaya ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagbibigay ng napakatibay na assurance at pangako sa atin. In John 16 verse 33, si Jesus ang nagsasalita, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito
para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Kapatid, kung ikaw ay dumaranas ng paghihirap sa sandaling ito, magtiwala ka sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang plano sa buhay mo. Tandaan mo, nilikha ka niya para sa kanyang kaluwalhatian. Huwag mong sumpain ang iyong kinalalagyan. Ito may kasing hirap ng karanasan ni David. Huwag mong sisihin ang sarili mo o sino man. Huwag mong husgahan ang liwanag ng bukas batay sa dilim ng iyong kasalukuyan. Sa lahat ng iyan, naghahari ang Panginoon. Pagtiwalaan mo. Trust God's providence. God allows us to go through both the good and the bad. Sa pangalawang punto, God's providence. He provides us His strength. Woo! Tingnan po natin itong susunod na talata. Nabasa na po natin ito pero gusto ko pong ipaalala sa atin at basahin ito sa English. 1 Samuel 30 verse 6. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him because all the people were bitter in soul, each for his sons and daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Balikan natin ang pangyayari sa buhay ni David. Siya ay greatly distressed. Ano ang nangyari at ano ang dahilan? Isa-summarize ko po sa inyo. Binihag ng mga Amalekita ang kanilang mga asawa at anak. Sinunog ang kanilang mga tahanan, nilimas ang kanilang mga ari-arian. Sinisisi siya at pinagtatangkang patayin ang kanyang mga mismong tauhan dahil iniisip nilang isang pagkakamali ang pagsunod nila sa kanya. Mga kapatid, kung tayo ang nasa ganitong kalagayan, sino nga ba ang hindi makakaranas ng matinding sama ng loob sa ganitong kalagayan? Sino ang hindi may stress? Sino ang hindi makakadama ng great distress? Ngunit, alam niyo po ba na ang lalim ng hugot ng pagkakabagabag ni David ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanilang pamilya at mga ari-arian. Ang mga ito'y bunga lamang ng mga mas malalim na ugat ng kasalanan ni David. Gusto ko pong banggitin po sa inyo. Ano ang nagawang kasalanan ni David? Ito po, dahil sa sobrang pagod sa pagtakas kay Haring Saul, ang pagtago sa lugar ng Filisteo ay sarili na lamang niyang pagpapasya. Hindi na tulad ng dati na lagi niyang sinasangguni sa Diyos ang lahat ng kanyang pagpapasya. Dahil sa pagtalikod niya sa Diyos, nabuhay si David na isang huwad, isang fake, isang manloloko. Napaniwala niya si Achish na kapwa niya Israelita ang kanilang pinapaslang upang protektahan ang kanyang sarili at ang lahat ng kanyang iniingatan. At dahil sa kanyang maling pamumuno, humantong na sa pagkamuhi, namuhi na sa kanya ang kanyang mga tauhan, maging ang mga pinuno ng Huda na kapwa niya Israelita. Sino nga ba ang hindi madidistress sa ganitong kalagayan? Unti-unting nawawala ng dahilan si David upang magpatuloy. Wala na rin siyang paghuhugutan ng lakas mula sa sarili niyang kakayanan.
ang sarili niyang pagpili, sarili niyang pamamaraan, sarili niyang kagustuhan ay humantong na sa hangganan. Dead end. Pero ito po ang mababasa natin sa salita ng Diyos. Sa gitna ng kanyang matinding kabagabagan or great distress. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. David strengthened himself in the Lord. David encouraged himself in the Lord. Tatanungin ko po kayo, ano po ang naiisip ninyong kalakasan ang tinanggap ni David mula sa Diyos? Ano bang kalakasan ang kailangan ni David? Kalakasan upang magsisi. Strength to repent. Kailangan ni David ang biyaya ng Diyos upang hindi malugmok sa lungkot at pagkabagabag dahil sa kanyang kasalanan. Kailangan niya ng lakas mula sa Panginoon para harapin ang katotohanang nagkasala siya sa pagtalikod sa Kanya. Tandaan po natin, maging ang ating pagnanasa at kagustuhan na humingi ng tawad sa Diyos, ito ay isang biyaya na galing sa Kanya. At ito'y ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Ano pang kalakasan ang kailangan ni David? Kalakasan upang magbalik loob sa Diyos. Strength to return to God. Kailangan ni David ang biyaya ng Diyos upang manumbalik sa Kanya at muling magpasakop sa Kanyang patnubay. Pagdating ng verse 7 and 8 ng 1 Samuel verse 30, mababasa natin, ito na ang pananaw ni David, ito na ang kanyang behavior. Kaya sinabi ni David sa paring si Abiatar na anak ni Ahimelech, dalhin mo sa akin ang espesyal na damit ng pari. Dinala nga ito ni Abiatar sa kanya. Nagtanong si David sa Panginoon, hahabulin ko pa ba ang mga sumasalakay sa amin? Matatalo ko pa ba sila? Sumagot ang Panginoon, oo, habulin mo sila. Siguradong matatalo mo sila at maililigtas mo ang mga bihag. Purihin ang Diyos. Muling sumangguni si David sa Diyos. Ano pa ang kalakasan ng kailangan ni David? Kalakasan upang itama ang mali. Strength to rectify. Kailangan ni David ang biyaya ng Diyos upang ituwid ang kanyang maling pamamalakad bilang pinuno. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng parehong gantimpala sa kanyang mga tauhang lumaban man o naiwan dahil sa pagod. Purihin ang Diyos. Ito ang kalakasang tinangkap ni David mula sa Diyos. Mga kapatid, madalas, nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng kabigatan sa puso. Marahil, ito ay lungkot, matinding kabagabagan dahil humantong na sa malalang sitwasyon ang mga pangyayari sa ating mga buhay. Dumating na rin sa punto na naisip nating sumuko dahil masyado na tayong malayo sa unang pagkakatawag ng Diyos sa ating. Ika nga, we've gone from bad to worse to worst. Dito natin makikita at mararanasan ang providence ng Diyos, ang kanyang pangangalaga sa kinabukasan, sa kanyang pagkakatawag, dakilang plano sa atin.
Mga kapatid, napaka sarap alalahanin at totohanang makapagbibigay sa atin ng kalakasang galing lamang sa Diyos ang katotohanan ito. Sa 2 Timothy 2 verse 13, ang sabi ng salita ng Diyos, if we are faithless, He, our God, remains faithful, for He cannot deny Himself. Tandaan po natin yan. Bilang personal na patotoo, ilang ulit ko nang bang sinabi sa sarili ko, ayoko na. At inisip na, hindi ko na kaya. Hindi na rin mabilang ang mga pagkakataon na dinisqualify ko ang sarili ko. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Sa mga ganitong pagkakataon, ay pwede tayong matuto sa buhay ni David. Tulad niya, humugot tayo ng kalakasan, hindi sa sarili nating lakas, kundi mula sa kalakasang dulot ng Diyos. Ito'y kalakasang nagtutulak sa pagsisisi, naglalapit mula sa ating pagkakalayo, nagtatama sa ating mga pagkakamali. Totoong hindi natin kaya at hindi tayo qualified. At ito ang misteryo ng pagpili ng Diyos na tanging siya din ang matapat na magbibigay ng tiyak na katuparan. Purihin ng Diyos. In God's providence, He provides us His strength. Tanggapin po natin ang kalakasan mula sa Diyos. At sa huling punto na nais ko pong i-share sa bawat isa sa atin upang maunawaan natin ang pangangalaga ng Diyos sa kinabukasan, sa Kanyang pagpili at pagkatawag sa atin. God's providence. He orchestrates all the details leading to His plan. Makinig po kayong mabuti. I-share ko po sa inyo ang isang napakagandang quotation na ipinapaliwanag pang mainam what is the providence of God. Listen, the providence of God is the unceasing activity of the Creator whereby in overflowing bounty and goodwill, He upholds His creatures in ordered existence, guides and governs all events, circumstances, and free acts of angels and men, and directs everything to its appointed goal for His own glory. That is a beautiful quote from J.I. Packer. Ang kabuuan ng providence ng Diyos o ng Kanyang pangangalaga sa kinabukasan ay ang matalinong pagkilos at pagkontrol ng lahat ng detalye ng ating buhay. Walang sayang, walang tapon. Lahat ay may pagkakalagyan at pagkakagamit ayon sa Kanyang mabuting layunin. Madalas, ang pangunawa sa layunin ng Diyos ay dumarating kapag tapos na ang pangyayari, di po ba? Doon na lang natin masasabing, mabuti na lamang at ganun ang nangyari. Sa bandang huli, masasabi nating mabuti at matalino nga ang Diyos. Kaya nga ng isang quotation mula kay John Flavel, the providence of God is like a Hebrew word. It can only be read backwards. Kung babalikan ko ang 10 buwan nang ako ay nasa cancer treatment, mahirap isipin sa panahong iyon kung ano ang plano ng Diyos. Ang tanging pinanghahawakan ko lamang ay ang pananampalatayang ang lahat ng pinahihintulutan ng Diyos ay para sa aking kabutihan, para sa Kanyang kaluwalhatian.
Alam niyo po, mahigit 15 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, ako'y humuhugot. Ako po'y humuhugot ng lakas mula sa pagpapakilala ng Diyos sa akin bilang matapat ng Diyos na nangangalaga ng aking kinabukasan. Kung kaya mga kapatid, sa ngayon, nasasabi ko na ang lahat ng pinahihintulutan ng Diyos ay ayon sa kanyang plano. Magtitiwala ako sa kanya ng lubusan. Napakapalad po nating lahat. Mapalad tayo dahil napabasa natin ang bahaging ito sa buhay ni David upang mas maunawaan natin kung paanong kumilos ang Diyos in His providence. Imaginein po ninyo, tayo ay merong pagkakataong makita ang big picture. Subalit, si David, nandoon siya mismo sa aksyon. Ang nakikita lamang niya ay ang kasalukuyan. Subalit, sa lahat ng kanyang kasalukuyan, may kapangyarihan ng Diyos at may kontrol ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Kung kaya, masasabi natin sa ating pagtanaw, ito ang providence ng Diyos sa buhay ni David. Mabuti na lang at nagalit ang mga pinuno ng Filisteo kay Akish at tumutol sila sa pagsama ni David at ng kanyang mga tauhan sa pakikipagdigma laban kay Saul, laban sa bayan ng Israel. Dahil dito, nalaman nila ang ginawang paglusob sa kanilang kampo sa Ziklag at nagkaroon sila ng pagkakataon na maitama ang mali at mailigtas ang kanilang pamilya. Diba? Ano pa? Mabuti na lamang at pinayagan ni David na maiwan ang 200 mula sa 600 niyang tauhan dahil sa pagod. Bakit? Dahil kung sumama pa sila, baka sila pang naging dahilan ng kanilang pagbagal at posibleng pagkatalo laban sa mga Amalekita. Kaya makikita natin in 1 Samuel 30 verses 9 to 10. Ito po ang nangyari. Kaya lumakad si David kasama ang 600 niyang tauhan at nakarating sila sa lambak ng Besor. Nagpaiwan doon ang 200 niyang tauhan dahil pagod na sila para tumawid. Pagod na sila para tumawid pa sa lambak. Pero nagpatuloy si David sa paghabol kasama ang 400 niyang tauhan. Tandaan po natin, buti na lang, pinayagan ni David na maiwan ang 200. Kahit ang mga pagkakataong iyon ay bahagi ng pagkontrol ng Diyos sa lahat ng mga detalye ng buhay ni David. Ano pa? Mabuti na lamang at iniwan ng kanyang among Amalekita ang isang aliping Ehipsyo na may sakit matapos sunugin ang Ziklag. Ang aliping ito ang naging daan upang matagpuan ni David ang kampo ng mga Amalekita. Pambihirang providence ng Panginoon. Makikita natin in 1 Samuel 30 verses 15 and 16, letter A. Nagtanong si David sa kanya, masasamahan mo ba kami sa mga taong bumihag sa pamilya namin? Sumagot siya, opo. Kung maipapangako nyo sa pangalan ng Diyos na hindi nyo ako papatayin o ibabalik sa aking amo, sasamahan ko pa kayo sa kanila. Kaya sinamahan ng Ehipsyo sina David sa mga Amalekita. Pambihirang pagkontrol ng Diyos sa bawat detalye ng mga pangyayaring ito. Hindi pa po tapos. Ano pa ang mga pangyayaring ayon sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang plano kay David? Mabuti na lamang at sakto
ang pagdating nila David sa kampo ng mga Amalekita. Hindi pa tapos sa pagsasaya at sa pag-inom ang mga ito. Kung sila ay nahuli, malamang sa may masamang nangyari sa kanilang mga asawa at anak. Mababasa natin doon, 1 Samuel 30 verse 16b. Doon, nadatan nila ang mga Amalekitang nakakalat na kumakain, umiinom at nagkakasayahan dahil marami silang nasamsam sa lupain ng mga Pilisteo at Juda. Pansinin po natin, pati ang timing ay perfect. Praise God! God is at work even in ways we do not see. Ano pa? Mabuti na lamang at hindi kasama sina David sa laban ng Pilisteo at ng Israel. Dahil dito sa labang ito, namatay si Haring Saul at ang kanyang anak na si Jonathan. Hindi pinahintulutan ng Diyos na sa kamay ni David mamatay si Haring Saul. Bakit? Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang gagawa ng paraan upang matupad ang kanyang pagkakatawag kay David. Kung babalikan natin muli ang pangyayaring ito, dahil tinitingnan natin ito sa lente ng dakilang plano ng Diyos. Alam niyo po, naniniwala akong marami pa tayong makikita at masasabing mabuti na lamang dahil sa makapangyarihang pamumuno ng Diyos sa lahat ng detalye sa buhay ni David. Sa akin pong pagtatapos, nais kong tandaan natin na sa kamay ng Diyos at sa kanyang dakilang pangangalaga ng kinabukasan, walang aksidente sa ating mga buhay. Huwag nating ikasama ng loob kung tayo ay may paghihirap, pagsubok, sakit, o problema sa buhay. Palagi nating alalahanin nang mismo ang Panginoong Hesus ay nagdusa ng lahat ng uri ng sakit at sakit upang sa panahon ng ating kahinaan ay makatanggap tayo ng kalakasan mula sa Kanya. 3 simpleng prinsipyo lamang ang nais kong alalahanin natin sa patuloy nating pagsunod sa Diyos, lalo na sa pangunawa kung ano nga ba ang God's providence, ang pangangalaga ng Diyos sa kinabukasan, sa Kanyang pagkakatawag at plano sa ating buhay. He allows us to go through the good and the bad. He provides us the strength we need. He orchestrates the details of our lives, leading to His ultimate plan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil lingid sa aming nauunawaan, nakikita at nalalaman. Ikaw ay kumikilos sa kaparaanang tanging ikaw lamang ang makahagawa. Ang aming pong samot dalangin sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Hesus. Turuan niyo po kaming lubusang magtiwala, lubusang magkaroon ng kapayapaan ng puso at kapayapaan ng isip, na ang lahat ng bagay ay nasa inyo pong dakilang pang-control. Kayo ang may hawak ng lahat ng detalye sa aming pong mga buhay. Kung kaya, O Diyos, ang nalangin ko po, sino man ang nasa gitna ng lungkot, nasa gitna ng maraming pagtatanong, nasa gitna ng pagsuko, nasa gitna ng kabigatan sa buhay, O Diyos, strengthen us with the strength that comes from you.
Pagpalain niyo po kami ng kalakasang tanging ikaw lamang po ang makapagbibigay. Kalakasang manampalataya. Kalakasang tumawag sa pangalan mo. Kalakasang magpatuloy. Maging kalakasang magbalik loob sa inyo. At sa bandang huli, O Diyos, ang pananampalataya namin ay magiging matibay. Matibay sapagkat ito ay nakatatag sa katotohanan na ikaw, O Diyos, ay matapat, makapangyayari, at mabuti sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Ito po ang aming lubos na pananampalataya, panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Kayo po ba'y napagpala? Sulyapan niyo ulit ang inyong mga katabi, sabihin sa kanya, take courage. Take courage. God is with us. Manalangin po tayo lahat. I want you to lift your hands to the Lord. Father, preserve your people. Protect your people. Heal your people. And bless your people. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Go in peace. Tapos na po ang ating worship service. Magkita-kita po tayo next Sunday and God bless.